The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Some Greeks who had come to worship at the Passover feast came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, and asked, "Sir, we would like to see Jesus." Philip went and told Andrew. Then Andrew and Philip went and told Jesus. Jesus answered them, "The hour has come for the Son of Man to be glorified. Amen, amen, I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am, there also will my servant be. The Father will honor whoever serves me. I am troubled now, yet what should I say? Father, save me from this hour? But it was for this purpose that I came to this hour. Father, glorify your name." Then a voice came from heaven. "I have glorified it and will glorify it again." The crowd there heard it and said it was thunder. But others said, "An angel spoke to him." Jesus answered and said, "This voice did not come for my sake, but for yours. Now is the time of judgment of this world. Now the ruler of this world will be driven out. And when I am lifted up from the earth, I will draw everyone to myself." He said this, indicating the kind of death he would die. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Naranasan niyo na ba ang mabitin sa kwento? Yung bang nakikinig kayo sa kwento tapos hindi niyo malaman kung ano ang ending? Nagkaroon ako ng ganyang experience minsan nung ako'y nakasakay sa bus. Sa simula, tahimik lang naman ako nagbabasa ng libro, pero maya-maya may nagkukwentuhan dun sa likod ko, dalawang babae. At pinagkukwentuhan nila yung buhay-buhay nila, yung kanilang mga asawa, at palalim ng palalim yung kanilang pinag-uusapan. At nung malapit na dun sa parang ending, nung kanilang pagkukwentuhan, sabi pa nga nung isang babae, "At Mare," para ako si Marites nun, "At Mare," sabi niya sa kanyang kausap, "alam mo ba kung ano nangyari?" "Ano nangyari?" At bago niya nasabi yun, sabi nung kasama niya, "Ay sandali, para mama, bababa na po kami." Kaya't nabitin po ako sa kanilang kwento kahit ayaw kong marinig, naririnig ko na yung kanilang kwentuhan. At nakababa na sila, iniisip ko pa rin, ano nga kaya nangyari doon sa pinagkukwentuhan nila? At habang bumibiyahe pa rin ako, iniisip ko, baka magandang bumaba na rin akong kasabay nila para nalaman ko kung ano yung pinagkukwentuhan nila. Diba ganyan tayo mga Marites kapag gusto natin makarinig ng mga kwento. At buong araw iniisip ko yan dahil nabitin ako dun sa kanilang kwento. At naisip ko yan, yung experience kong yun, dahil dito sa ating ebanghelyo, parang may bitin. Parang may nakakabitin na kwento dito sa ating ebanghelyo. Ano nga ba nangyari dito? Mayroong mga Griego na lumapit sa kay Philip, isang apostol, at tinanong kung nasaan si Jesus. At dito pa lamang sa simula, medyo magtataka na tayo. Yung mga Griego. Dahil kadalasan,
kapag nasa Ebanghelyo si Jesus, ang mga kasama niya, ang mga kaengkwentro niya ay either mga Hudyo, mga eskriba, mga Pariseo. Pero sa pagkakataong ito, ang mga lumapit ay mga Griego. Kaya matatanong agad natin, bakit mga Griego ngayon ang gustong hanapin si Jesus? At tinanong nila si Philip na nagsabi kay Andres at silang dalawa ay nagsabi kay Jesus. At maisip natin, ano kaya yung kailangan nung mga Griego at nais nilang makita si Jesus? At dun sa sagot ng ating Panginoon sa Kristo, magkakaroon tayo ng idea kung bakit nila gustong makita si Jesus. Siguro may gusto silang gawin, may gusto silang itanong. Itong mga Griego, karamihan sa kanila ay mga philosophers. At bago nangyari ito, mayroon silang isang sikat na philosopher na ang pangalan ay Socrates, kapangalan ng ating obispo. At yung kanilang philosopher na yan, na si Socrates, nagtuturo rin ng mga katotohanan, nagtuturo ng mga magagandang bagay. Subalit, si Socrates ay kanilang ipinapatay. Kaya nga siguro, yung mindset na yan ng mga Griego, nung marinig nila si Jesus na nagtuturo, tingin nila ito ay isa ring mahusay na philosopher, nagtuturo ng katotohanan. At ayaw nilang mangyari din yung nangyari kay Socrates na pinapatay. Dahil si Jesus nagtuturo ng mga katotohanan, gusto nila siguro sabihin, sumama ka na lang sa amin, doon ka na lang sa Greece, at ligtas ka doon, hindi ka nila papatayin. Kaya't mauunawaan natin kung bakit ganito ang sinagot ni Jesus. Ang sabi ni Jesus sa kanila, "The hour has come for the Son of Man to be glorified." Dumating na ang panahon kung saan ang anak ng Diyos, ang anak ng tao ay luluwalhatiin. At nagpatuloy po siya. Dahil yung mga Grego, mga pilosopo ito, mas nauunawaan nila yung mga bagay kapag ito ay tungkol sa nature. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, unless a grain of wheat falls into a ground and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. Kaya yung ating Panginoon, ganun ang kanyang tinuran. Nais niyang ipaliwanag yung tungkol sa kanyang napipintong kamatayan. At yung kamatayan na yun ay kinakailangan niyang harapin. Dahil doon sa kamatayan ng yun, magkakaroon ng bunga ang kaniyang buhay. Kaya nga't yung pinapahiwatig ng ating Panginoon dito, may kamatayan akong kailangang harapin. Marahil sa tingin ng mga tao, ayaw nila itong tanggapin. Dahil kahit naman sa atin, di ba? Kapag kamatayan, ayaw natin pag-uusapan. Ibang bagay na lamang pag-usapan natin, huwag kamatayan. Pero si Jesus, sabi niya, kailangan kong harapin ang kamatayan. Ang kamatayang ito ang magbibigay bunga sa aking buhay. Ang kamatayang ito ay magdadala sa buhay at sa muling pagkabuhay at sa buhay na walang hanggan. Hindi lamang para sa Kanya, kundi para sa ating lahat. Kaya siguro sa ika-5 linggo nitong kapanahunan ng Kwaresma, napakagandang pag-isipan din natin yung realidad ng kamatayan. Dahil sa ayaw man natin at sa gusto, handa man tayo o hindi, ang kamatayan ay isang realidad na ating haharapin balang araw.
Pero kung titingnan natin, hindi naman sa huling araw lamang tayo haharap sa kamatayan. May mga pagkakataon sa ating buhay na we are being asked to die to ourselves. Yung mga kinasal dito, halimbawa, the moment you got married, that was the moment you died to your old self. Di ba? Bakit ko nasabi yan? Dahil siguro kung nung single ka pa, nabubuhay ka para sa iyong sarili. Nabubuhay ka na walang iniisip na iba. Nabubuhay ka para sa iyong mga sariling ambisyon, to your own goals in life. Meron kang sariling plano sa buhay mo. Subalit nung ikaw ay ikinasal, that was the moment you died to your personal deep dreams. The moment you got married, that was the moment you died to your own plans. Because when you got married, you had to be reborn as a new person, as a husband, and as a wife. And as a husband or as a wife, may mga bagay, may mga obligasyon ka na hindi na tugma sa pagiging single mo. Kaya kinakailangan mo ng iwan. You had to die to that single self. Hindi na pwedeng yung barkada mo yung nauuna, hindi na pwedeng yung trabaho mo lang ang priority, pero that moment, you had to get married, ang priority mo na lang kayong dalawa. So that old person na mahilig lamang mag-hangout sa barkada, na may sariling buhay, had to die in order for that husband or for that wife to live. Parang ako din, nung ako'y maging pare, iniwan ko yung dating buhay ko. I had to die to that old self dahil yung pagpapari ko, it requires a commitment that sometimes is not compatible with my own life. Kaya I had to die to my old self. And every day in our lives, whenever we enter, for example, into a commitment, we have to die to an old self in order for a new one to be reborn. And Jesus Christ had to face that death as well. He had to die dahil kinakailangang mabuhay siya mag-uli upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga't kung yung ating Panginoon, pinakita niya sa atin ang kahalagahan at kagandahan ng kamatayan. Death is not something you should fear, because out of that dying, a new being is reborn. Kaya nga pinapangako lagi ng ating Panginoong Jesucristo sa atin yan. Sa lahat ng nananampalataya sa Kanya, ang buhay hindi magwawakas dito sa mundong ito. Subalit sa lahat ng nananampalataya sa Kanya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At yan yung ginugunita natin ngayong kapanahunan ng Kwaresma. Ikalibatayan. At sa paggunita natin sa kamatayan ng ating Panginoon, kung papaano niya tayo niligtas, gunitain din natin yung mga pagkakataong tayo ay kinakailangang mamatay sa ating sarili. And that is very important, especially in our world which promotes the value of self. Na kinakailangan ikaw, I, me, myself. We're becoming more and more self-centered. Gusto natin tayo ang sikat, tayo ang popular, tayo ang una, tayo ang pinaglilingkuran. But I think we have to die to that kind of self. To that self which is self-centered, so that we can be reborn to a person who is willing to give his life and share his life to others in service. And that is what our Lord showed us in His suffering and His death. Huwag lamang sarili ang isipin, pero isipin din natin
yung mga kapwa natin, lalong-lalo na yung mga nangangailangan sa ating buhay. God could have been comfortable where He was, but He chose to be uncomfortable, and He chose to accept death so that we can live, so that we can have eternal life.